Sama-sama tayong magiging Sakaki! Pati ang mismong Chinese Embassy sumama na sa mga nananawagang iban ang Pogo sa Pilipinas. Dumepensa naman si Attorney Harry Roque matapos matagpuan sa sinalakay na Pogo sa Porac, Pampanga ang isang dokumentong pirmado niya. Saksi si June Veneracion. Puwersahang pinasok ang mga natitirang gusali na hindi pa nasusuri sa Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Napuga daw ng mga iligal na aktibidad. Sa isang gusali, nakuha ang mga latigo na pinaniniwala ang ginagamit sa pagtorture sa mga empleyado ng Pogo Hub. Meron ding datagpo ang mga gamit na pang text blast o pagpapadala ng maramihang message ng mga scammer. Kinolekta rin ng mga papeles para matukoy ang mga sangkot sa Pogo Hub at kanilang mga koneksyon. Sa pinasok ng security office, nakita ang Certificate of Recognition ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 para sa umano'y generous donations ng kumpanyang nagpapaupa sa mga establishmentong nag-ooperate sa niraid na compound. Dinipensahan naman ng Regional Highway Patrol Unit 3 ang pagbibigay nila ng Certificate of Recognition dahil sa naging kontribusyon ng kumpanya para sa pag-aayos ng kanilang pasilidad. Kasama raw kumpanya sa private sector na nagsagawa ng Ride for a Cause bilang bahagi ng fundraising activity para sa Regional Highway Patrol Unit 3. Nakapagbigay kami in good faith ng Certificate of Recognition. May mga item, may mga simento, may yero. Kasi noong December kasi nakita nila sir tumutulo yung quarters ng mga babae. Yung CR hindi nagpa-function. Ang mga clients namin hindi makapagpat sa comfort room kasi hindi dilapidated. Pero sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, siyempre kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? Diba? So, check natin yun. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. Nakita rin ang appointment papers na ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May petsa itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na pirmado umano ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito, nasasagutin niya ang gastos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe, Oktubre nung nakaraang taon. Yun nga yung nakakapagtaka, bakit nandito yung mga documents na yun. Sabi ni Roque, abogado siya na nagpapaupang kumpanya sa isang court case, pero wala raw siyang kinalaman sa Pogo operation. Huwag daw haluan ng kulay ang nakuhang appointment papers ng kanyang tauhan nung siya pa ay nasa Malacanang. Matagal ko na nga pong empleyado yan, no? Apo. Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Tingin ko po kasi nag-aaral siya somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Sa pagdinig ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga, ginisa ang local government officials ng Porac sa pangunguna ni Mayor Jaime Capil. Kaugnay ng iligal na Pogo Hub sa bayan ng Porac na ni-raid ng mga otoridad noong June 4. Lumabas sa pagdinig na tuloy-tuloy na nabigyan ng business permit ang Lucky South 99 na operator ng Pogo Hub mula 2019 hanggang 2023. Sa kabila ng kakulangan sa mga kaukulang requirements at dokumento, lumabas din na nang kumuha ng business permit ang Lucky South 99 noong 2019 na ibigay ito sa loob ng isang araw. Nag-apply po sila ng application around November 11 po of 2019. Kailan na-issue yung business permit po? business permit? That same day po, sir. On the same day? November 11 po. Ano yung mga documents na require nyo? May lilintikan tayo dyan. Nauna nang sinabing Mayor Capil na wala siyang anumang alam na may nangyayaring human trafficking, sex trafficking, torture at iba pang iligal na operasyon sa Pogo Hub. Ang Chinese Embassy, umapila na sa gobyerno ng Pilipinas na iba na ang Pogo. Walaan nilang basihan ang mga paratang na nag-uugnay sa China sa operasyon ng Pogo. Mahigpit daw na ipinagbabawal ng mga batas sa China ang anumang uri ng sugal. At meron anilang ebidensya na nagsasangay ito sa iba pang krimen tulad ng kidnap for ransom, human trafficking at murder. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Seryoso at hindi lang panakot ang banda ng China na manghuhuli sila ng mga hindi Chino sa kinikilala nilang teritoryo ayon sa isang senador. Sa bisperas ng pagpapatupad ng utos ng China, desidido pa ring pumalaot ang ilang mangingisdang Pinoy. Saksi si Joseph Morong.
Iniisip po namin yun, yung takot, pero mas nangingibabaw po sa amin kasi yung hanap buhay. Lakas loob pa rin papalaot ang mga mangingisda sa Masinloc, Zambales kahit bukas na ipatutupad ng China Coast Guard ang bagong utos na manghuli at magkulong ng mga banyagang mangingisda na tatawid sa mga inaangking katubigan ng China. Kabilang na ang bahagi kung nasaan ang Baho de Masinloc na hindi lamang nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, kundi nasa teritoryo din ng Zambales. Igigit daw ng mga mangingisda ang kanilang karapatan. Walang karapatan sila na magpatupad ng ganyang batas dahil atin po ang teritoryo na yan, atin po ang karagatan na yan, atin po ang West Philippine Sea na nasasakop ng EEZ, Exclusive Economic Zone. Sa bagong utos ng China sa Coast Guard ito simula bukas, maaari itong manghuli at magkulong ng hanggang 2 buwan ng walang paglilitis ng sinumang mga dayuhan na papalaot sa kanila umanong karagatan. Walang sinabi ang China kung ano ang sakop ng bagong direktibang yan pero inaangkin ng China ang buong South China Sea. Sa pinakauling monitoring ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc kahapon, mayroong 2 barko ng China Coast Guard at 5 Chinese Maritime Militia vessel lang nandoon na mas mababa sa karaniwan ng bilang. Wala ring namataang floating barrier sa bunganga ng shoal. Hindi sa dina-downplay ko itong bagong regulation ng China. Kung talagang they're going to enforce such new regulation, di sana mas mataas na ang bilang ng China Coast Guard na na-deploy nila dito. Panawagan ngayon ng mga Pilipinong mangingisda sa gobyerno. Bigyan nila ng pansin ang mga malilit na mangingisda ng West Philippine Sea na sana bigyan naman nila ng proteksyon. Ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea, walang dapat ikabahala ang mga Pilipinong mangingisda. Nakaalerto daw ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs kung may mangyayari mang hulihan. They are not trespassers. Kung meron mang trespasser dito na hindi sumusunod sa international law and keeps on violating the United Nations Convention of the Law of the Sea, that's only the Chinese Coast Guard and that's only the Chinese Maritime Militia. Sila lamang ang walang karapatan para pumunta rito. Nandyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Hinihingan pa namin ng pahayag ang China. Nakipagpulong si Senador Francis Tolentino kay DFA Secretary Enrique Manalo ngayong hapon para pag-usapan ang deadline bukas ng China. Hindi pwedeng isiwalat ni Tolentino ang lahat na napag-usapan sa DFA. Pero base sa hawak ng impormasyon, naniniwala siyang hindi bluff o walang lamang banta ang pahayag ng China na ipatutupad nila ang Coast Guard Law at mga aresto ng mga trespasser. Dapat ang ating Philippine Coast Guard, ang ating Philippine Navy, maging ang ating samahan ng mga mangingisda ay dapat maging alerto sa mga mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mensahe ng Santo Papa sa mga pari, hindi dapat lumampas sa 8 minuto ang sermon tuwing misa. Pabor ba dyan ang mga Pinoy? Pinulsuhan yan sa Barangay Saksi. Sa homily sa misa, ibinabahagi ng pari ang salita ng Diyos na naaayon sa nakasulat sa Biblia. Pero ang sermon ng pari, mas maiging iklian ayon mismo kay Pope Francis. Para maging epektibo, sabi ng Santo Papa, sapat na ang 8 minuto. Kung higit pa raw dyan, nawawala ang atensyon ng tao at pwede pa silang makatulog. Pabor ba dyan ang mga kapuso natin online? Agree ang iba. Ang mahalaga raw ay ang laman at hindi ang haba ng mensahe. Kahit maikli raw ay tumatagos ang mensahe. Sabi ng isa pa, para saan pang pagsisimba kung makakatulog lang naman ang dadalo dahil sa tagal ng sermon. Minsan, sabi ng isa pa, may mga dagdag na sermon na wala namang kinalaman sa Ebanghelyo. Pabor ako basta lahat ng mensahe nakapaloob na ron sa 8 minuto. Kasi iba kaya humahaba sa haba rin ng mga explanation ng pare, may iba may kwento. Pero yung sa 8 minutes, kung lahat nandoon, walang problema. Hindi naman pabor ang iba. Masyado raw nagmamadali sa 8 minuto o hindi ito sapat para ipaliwanag ang isang paksa. Mas okay raw kung 15 minuto o higit pa. Ang isa naman, inihalin tulad ang pakikinig sa mensahe ng Diyos sa pakikipag-usap sa asawa o ibang minamahal. Payag ka raw ba sa 8 minuto lang? Pag-question ng isa,
bakit kapag chismisan at paggamit ng cellphone, hindi naman inaantok ang ibang tao? Hindi ako pabor, sir, kasi ako, panata ko na lagi to, 5 years ago na. Yun po ang nakasanayan ng tao, yun na lang po yung susundin. Alin po? Yung mahabang sermonya ng pare. Para raw sa mga hindi talaga nakikinig, pati nga raw ang 8 minuto ay masyado ng mahaba. Hindi raw nakakaantok kung handa ang pusong tanggapin ang mensahe ng Diyos. May mga nagbirong maglagay ng buzzer na kapag tumunog, tigil na ang sermon. Tanong ng isa, pwede bang sermon ng nanay ang bawasan? Sabi ng isa pa, pwede ang 8 minuto para sa karaniwang araw ng misa at mas mahabang sermon sana tuwing feast day at iba pang espesyal na araw para sa simbahan. Habang sabi ng isa, pagandahin ng homily ng pari para kahit abuti ng 30 minuto, hindi makakatulog ang mga parokyano. Mahaba kay maiksi yan, okay lang sa akin. Mga payo niya sa mga tao na laging isipin may Diyos, kung mawalan ng pag-asa, kung may problema, manalangin lang. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Samantala, dahil long weekend at Father's Day sa linggo, marami hong pasahero ang bumiyahe pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya. Saksi si Jamie Santos. Inaasahan ng PITX na aabot ng 150 to 180,000 na pasahero ang darating sa PITX ngayong Biyernes. Mas mataas yan sa normal average na pasahero na 110 to 120,000 passengers ng normal na araw. Sasamantalahin daw ng karamihan ang long weekend at ipagdiwang ang Father's Day. As of 7 p.m., nasa 134,682 na ang foot traffic ng mga pasahero sa PITX. Kaya naman kaninang rush hour, siksikan ng mga pasaherong papasok sa entrada ng PITX. Lahat nagmamadali makauwi ngayong araw matapos ang isang linggong pagtatrabaho. Babakasyon po. Babakasyon. Papahinga. Pagod sa trabaho. Mahigpit naman ang seguridad na pinatutupad sa PITX dahil sa inaasahang dagdag na bilang ng mga pasahero. Sa kabila ng dagsa ng pasahero, wala naman daw naitalang aberya ang PITX ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Matapos ang malakihang rollback nitong Martes, big-time oil price hike naman ang nakaamba sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, hanggang piso at 70 sentimo kada litro ang posibleng taas presyo sa diesel. Sa kerosene, posibleng hanggang piso at 70 sentimo ang dagdag presyo kada litro. Inaasang hanggang 85 sentimo kada litro ang price hike sa gasolina. Batayan sa 4 na araw na trading. Kabilang sa nakaaapekto ng presyuhan ang inaasang paglakas ng global demand, mas mabilis na pagbaba ng US crude inventories at bumabang export ng langis mula Saudi para sa China. Arestado ang isang Koreano na wanted umano sa pagbebenta ng umano'y bogus na cryptocurrency. Saksi si John Consulta, exclusive. Sa parking lot na ito ng isang exclusive subdivision sa Makati, naharang ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang target. Nung una'y itinatanggi niyang siya ang nasa Interpol Red Notice at nagpakita pa ng ID na iba ang pangalan. Kalaunay umaming siya ang nasa Red Notice at pinusasan siya ng mga ahente. Nakatanggap tayo ng impormasyon sa NCB Korea, Interpol NCB Korea, na may isang Korean fugitive na dito nagtatago sa atin. Isa ito sa mga high-value fugitive ng Korea kasi napakalaki ng halaga na nandispalko nila na pera. Ayon sa BI, sangkot ang 27 taong gulang na suspect sa pagbebenta online ng umano'y bogus na cryptocurrency. Halos 180 million pesos ang natangay ng suspect sa kanyang mga biktima. Nag-set up nga siya ng isang website na kung saan sinasabi niya na ito ay isang legitimate na cryptocurrency trading website. Ang nangyayari, yung perang dinedeposit nila doon ay wala talagang halaga yung cryptocurrency na nakukuha nila sa website na yun. Sabi pa ng BI, iniimbestigahan nila kung paano at kailan dumating sa Pilipinas ang dayuhan dahil wala itong record ng pagpasok sa bansa.
patuloy namang sinusubukan kunin ng pahayag ang suspect na nakakulong sa detention facility ng BI sa Bicutan. Sa ngayon, ongoing yung deportation proceedings pero alamin din nga natin kung may mga nabiktima din yung peking website niya dito. Upang bago natin siya maipa-deport ay panagutan niya muna kung may mga krimen naman siyang kinasangkutan dito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. 100 milyong pisong halaga ng frozen goods na bisto sa isang warehouse na hindi umano rehistrado. Kasama sa mga nasabat ang mga karneng hindi po pwedeng ipasok sa bansa. Saksi si Marisol Abduraman. Naglalaki ang mga lapu-lapu at iba pang isda na nakasilid lang sa sako at nakatambak ang tumambad sa mga otoridad nang buksan ang cold storage warehouse na ito sa Kawit, Cavite. Clear violation of food safety. Tapos wala siyang sanitary and phytosanitary import clearance. So it's a clear violation of Food Safety Act natin. Sa isa pang storage, ganito naman ang mga nakatambak. Bacon, may mga pata ng baboy. Dito sa ilalim, mga beef ribs. So makita rin natin na basta na lang isinalansan. Sa isa pang storage warehouse, kailangang tibagin ang namunang yelo. Frozen meat ang nakaimbak dito. Habang sa iba pang cold storage warehouse, may mga picking dock na bawal ipasok sa Pilipinas. Pati ibang klase ng karne, dimsum, gulay at iba pa. Halos puno rin ng frozen goods ang dalawang palapag na cold storage na ito. Sa kabuuan, 10 cold storage facilities sa warehouse ang nadiskubre nang pasukin ng mga tauhan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Galing sa China at Hong Kong ang mga ito ayon sa BOC. Ayon sa mga otoridad, sinadya raw talagang itago ang mga cold storage warehouse dahil kung titingnan, hindi mo nga naman sukat aakalain na meron mga cold storage sa loob dahil nga dito sa false wall. Kaya hindi raw agad natunto ng mga otoridad ang kanilang pakay. Kung hindi pa umalingasaw ang masangsang na amoy, hindi nila matutukoy ang mga cold storage. So hinahanap namin sa nanggagaling. So hindi naman namin makita dahil nga sarado siya, dahil mayroong false wall. Mabaho siya kasi masangsang talaga. So nung binuksan nila yon, nakita namin may isang kahon ng isda na nabubulok. Umabot daw sa halos 100 toneladang isda, karne, mga gulay at iba pa ang nasabat na aabot sa 100 milyong piso ang halaga. Bukod sa hindi rehistrado ang cold storage warehouse, nakitaan din ito ng iba pang paglabag. Packaging, yung handling, yung storage, bagamat nasa refrigerated, very clear yung violation sa Food Safety Act. Since very glaring po yung diferensya nito, yung i-recommenda na po namin ng issuance ng warrant of seizure. Inaalam pa kung saan ibinabagsak ang mga nasabat na karne na ayon sa DA ay maaaring makasama sa kalusugan. Hindi natin sigurado yung kaligtasan ng mga pagkain na dinala na kagaya ng ganito. So kung hindi natin tiyak yung kaligtasan, hindi dapat ilabas sa merkado. Sasampahan ng kaukulang reklamo ang may-ari ng mga cold storage facility na hanggang ngayon daw ay hindi pa rin nagpapakita. Pasok sila sa economic sabotage. Nakausap namin ang ilang tauhan ng warehouse. Wala raw tao na pwedeng kumausap sa amin. Pagkakaalam ko iba na may-ari nito. Hindi ko alam kung sino. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. May pasilip na sa magaganap na human-alien wedding sa My Guardian Alien. Yan ay matapos mag-propose si Carlos na ginagampanan ni Gabby Concepcion kay Grace na ginagampanan naman ni Marian Rivera. Lalong lumutang ang beauty ni Marian sa kanyang white dress. Very manly naman ang dating ni Gabby sa kanyang barong. Pasilip pa lang daw yan yung mga outfits na yan dahil marami pang mangyayari sa serye na dapat nating abangan. Aminado si Marian na espesyal para sa kanya ang serye at naging malaking tulong din si Direk Zig Dulay para makuha ang emosyon ng kanyang karakter bilang tao o alien. Nandyan si Direk Zig, parang nag-aayos kami kung anong reaction o hanggang saang level na pwede mag-react. Dahil natutunan niya na ito pala ang pakiramdam ng isang tao. Alam mo paano magalit, paano ma-in love. Sabi nga ni Jen ng BTS sa kanta, "When I'm with you, there is no one else." Masayang
nakipagkulitan at may natatanging event si Jin kasama ang BTS Army. Sakay ng bike, dumating si Jin sa Seoul Stadium para sa fan meet na bahagi po ng Festa o 11th anniversary celebration ng BTS. May Eat Jin special edition din kung saan, ayan no, nagmukbang pa siya o kumain on stage ng tuna sashimi. Pinerform din niya ang Super Tuna. Kahapon naman, niyakap ni Jin ang 1,000 maswerteng fans. Siya mismo ang pumiling isagawa ang event na ito kasunod ng pagtatapos ng kanyang military service. Si Jin ang unang BTS member na na-discharge mula sa military. Advance Happy Father's Day sa iyo, Chino. Naku, salamat Connie at sa iyong better half din. Ay, salamat din. At ngayong paparating nga po ang Father's Day, abay kilalanin na po natin ang isang ama mula sa Lipa City na nananahi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. At ang inspirasyong hatid ng isang jail officer mula sa Iloilo City na halos magsilbing ama sa Children in Conflict with the Law. Saksi si Jamie Santos. Sa makulay na silid na ito sa Iloilo City, natutulungang magkaroon ng bagong buhay ang ilang children in conflict with the law o mga batang inaakusahan o nahatulang nakagawa ng paglabag sa batas. Tinuturuan sila ng sining ni SJO2 Noneto de Misana na 17 taon na sa serbisyo sa BJMP. May 4 na anak si Noneto at nagsisilbi ring super tatay sa kanyang mga alaga. Sa mo yung mga tatay naman kay ginagwantan lamon pag may pinagtaas ka, wisely na kapoy magbantay sa mon kag ginadisiplina namin nila sa mayo kag ginatudlo namin nila sa tsakto. Hindi lang man lang art ang amon nga focus, pati ang mga free drug education nga lecture sa barangay and anti-bullying. Si Tatay Ernesto naman sa Lipa, Batangas na itataguyod ang pamilya sa pamamagitan ng pagtatahi ng mga sako. Kumakayod siyang super tatay kahit hindi na pala siya nakakapagsalita matapos tamaan ng sakit na dipterya. Oy, nakakasweldo. Diretso na siya bibili ng ng pagkain, pamalingki pag-uwi, may bitbit ng pang-ulam, bigas. Si Tatay Eduardo, mag-isang itinataguyod ang mga anak simula nang mamatay ang kanyang asawa noong 2014. Dati siyang naging OFW para sa pamilya, pero hindi na nakabalik ng magkapandemya. Kapwa paghahanap buhay at gawaing bahay, sagot ng super tatay. Kaya puwantang gibuhon na mapaeskwela ta ang mga akita, ta yung man lang yan ang may ipapamana ta sa akita. Saka, dahil pagpailing na maluya kita. Kailangan pirming ipailing ta, pag matata, makusog kita. Ang tricycle driver na si Gabi kakayod pa rin daw sa kanyang pamilya kahit Father's Day sa linggo. Hiling niya ngayong araw ng mga tatay. Good luck lang po. Maalagaan sila mga anak ko. Ang wish ko po sana, lang po, maging maayos yung pagbabiyahe niya. Maingat po yung pagbabiyahe niya. Ang mag-inang ito, nais daw makasama ang haligi ng kanilang tahanan na walang pagod sa pagtitinda ng taho para sa kanilang pamilya. Masipag po kasi siya magtrabaho, tsaka maano po siya sa pamilya, masikaso po. Araw-araw nagtitinda. Kapag hindi siya nag-request ng day off, hindi talaga siya nakakapag-day off. Security guard kasi, so pinag-request ko siya ng day off para at least, minsan lang kasi kami magkakabonding. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan po ni Pierre Arcangel, ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Chino Gaston para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.